Shoutout pa Parañaque. Nakakatuwa naman nakasama natin ang World Mission at sa paglilinis ng karagatan sa Coastal Road, bahagi ng Parañaque City. Alam natin ang kalikasan kapaligiran ay isa sa mga prioridad na lungsod ng Parañaque na si Mayor June Bernabe. Ang mga aksyon at programa ihahatid sa inyo sa Hataw Pa Parañaque. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ito po si Mayor Florencio Bernabe ng lungsod ng Parañaque. Bumabati po sa Gabay at Aksyon na programa po ni Rose Solangon. Kinagagala ko po na mag-share sa inyo ng aming accomplishment sa nakaraang linggo. Una-una, papasalamat tayo dun sa Korean Church of Christ. Karoon po ng coastal cleanup dito po sa Barangay San Dionisio at dinala po nila sa mga Miss Earth candidates. We'd like to thank them for doing that civic work and they chose Parañaque. Speaking of Koreans, binisita po tayo ng mga taga-Korea. Kami po ay giisip ng magkaroon ng sisterhood agreement between the city of Parañaque and the city of Busan in Korea. Bala ko namin magkaroon ng exchange visits. Pumunta na po sila dito, May or June. Pupunta naman kami sa Korea para bisitahin po sila. We have this cleanup mission, several series in a year. This time is a bigger event because we're preparing for the biggest feast called the Passover. And the DENR had participated with us to clean up this coastal area. A lot of garbage, but starting from last year, this is our fourth time to participate in cleanup. We also had different events like blood donation before. We have a local church in Calayan Avenue. It's actually being constructed, almost done. Why do you choose Parañaque City now to be the center of your project? We approached DENR and asked them where could we make a difference, really. We want to make a difference and clean up the Philippines, so we asked them and they recommended this area. I've heard that many trash and garbages from different cities come over here like a catch basin. As the people of this earth say, Mother Earth, we are trying to share our Heavenly Mother's love to the world, so we are willing to do that. We are trying to clean up the world physically and spiritually, and especially we have a biggest feast that is upcoming in April 5. I hope many people can in here. Mayor June, Hataw Pa Parañaque. Nag-coordinate sila sa amin sa opisina tungkol dito sa clean-up na gagawin nila. We really need the area to be clean. Makita mo, wala nang natira, nasimot lahat yung basura and a certain length lang naman, but it's a good accomplishment for the day. Nakakatuwa po, if these people from the World Mission Church of God, nagawa nila linisin yung ating area na to, what more the residents of Parañaque City at yung ibang bayan, pwedeng gawin to. Yung pag-aaruga o pag-aayos sa ating kapaligiran ay hindi lang trabaho ng taga-DNR, kundi trabaho nating lahat kasi we are part of the environment. Sa bating mga bahay-bahay, tamang pag-dispose dapat i-observe natin. Na last week, in-on-cam ni Mayor yung segregation scheme. Talagang pinatutupad na. This is a ecotourism area wherein it's a bird sanctuary. Dapat malinis so that people will come and visit it. Hindi maduming tingnan and they will enjoy watching the birds and at the same time, the area is free of garbage. Hataw pa Parañaque. Kailangan pa rin nating linisin bandaron. So hataw pa po tayo. Marami pa po tayong dapat gawin tungo sa kalinisan at kagandahan ng ating lugar. Parañaque lang po ang may critical habitat and ecotourism area. Dito lang may mga ibon na ganito karami sa Metro Manila. Be proud that we have this. Hataw pa, Mayor June. Sa ngalan po ng ating minamahal na Mayor, Mayor June Bernabe at ang kanyang anak na si Konsehal Benjo Bernabe. Alam mo naman si Mayor, kailangan bago pumasok ang March, kailangan planchado na kami sa mga gagawin namin for the whole year. Congratulate ko muna ang World Mission Society God, Church of God para sa cleanup ng 2012. 700 to. Sinabi nila sa akin na ipagpapatuloy nila ang paglilinis nito. Continuous ang paglilinis natin dito. Para pakita lang din ni Mayor June Bernabe na seryoso siya sa paglilinis, nag-order pa kami ng isang malaking spider. Ito yung makina o yung equipment na bumababa sa creek. Every Saturday, every Sunday, even on Sundays, kami nila Mayor June Bernabe at kasama si Konsehal Benjo, bumababa kami. Katatapos lang namin ang Lowerta, no? Yung sa may bulungan sinasabi natin. Ang local government, nag-hire sila ng backdoor. Ito yung isang truck na kumukuha ng mga debris sa mga manhole. Meron siyang sinasabing na yung foundation niya sa Parañaque River. Si Mayor June Bernabe, meron siya ngayong tinatawag natin na executive order. Nire-reinforce niya yung pagsesegregate. Kasi ang study, mga kalahati niyan is mga wet. Yan yung mga nangangamoy. Mayor, kasama niyo po kami dyan. Lahat po ng mga inyong mga department heads. Yan isang programa na alam ko na mahal at malapit sa puso nyo. At yan po ay pagtutulong-tulungan natin para makuha po natin yung minimithi yung paglilinis sa Parañaque. Mayor,
Mayor, hataw pa, Parañaque! We want to share, glorify to whole Philippines and whole nation. Through this event, we want to share the love of our mother. We are preparing for the holy feast, the Passover, April 5, preparing the Passover. And this is a part of your mission. Yes, po. Thanks so much, many government for support us so we can making this good event successfully. Mayor Jun, thank you for your supporting to this our event, and we will have continually this event every month. Hatopa, Parañaque. Ang pong lingkod ay nasa PowerPoint. Nag-seminar po kami on bids and awards procedures para na sa ganun ay amin pong ginagawa sa mga proyekto, programa, sa pagbili ng mga goods and services ay ayon po sa batas according to the principles of accounting and auditing. Ang isa pa hong magandang pangyayari ay yung ng rape sa bata na si Clarissa Parisa, 7-year-old girl, pinatay ni rape, ay nahuli na po ang salarin. Dalawa pong bata, isang 17 years old at isang 13 years old. Datapwat sila'y nahuli, ang pwede lang ho ikulong yung 17 years old. Meron tayong batas na hindi pwedeng ikulong yung less than 15 years old. Ginagamit na ho ngayon ng mga sindikato yung mga bata, mga 12 anyos, 10 anyos. Marami hong insidente sa amin dito, pinakakawalan. Nahuli namin na nagnakaw ng linya ng kuryente, naakyat bahay. We appeal to the Congress, both the upper house and the lower house, to amend that law. Ang ating naman pong mga kapulisan ay aktibo sa paghahanap ng mga salarin na katulad niyan. Patunay lang na tuloy-tuloy po ang trabaho ng mga kapulisan na pababain yung crime rate dito sa Parañaque. Binigyan natin ng award ang mga kapulisan dahil sa mga nahuli nilang mga kriminal, yung pumatay kay Ramjen, na-solve na yung kaso, at yung pumatay kay Mapilindo Prades, yung pulis po na task force sa Baclaran na nagki-clearing, nahuli na rin po yun. What's important is yung crime solution rate ay nabibigyan ng katugunan na mapababa. Sa susunod hong mga linggo ay graduation na. Masaya ho yung ginawa ng DepEd sa amin dito. Isang araw na graduation, buong araw para sa elementary. The following day, buong araw para sa high school. 30 eskwela po yan, lahat-lahat. Although napakarami niyan, tuwan-tuwa ho kami kasi hindi at least hindi isang linggong araw-araw na ma-attend kami ng graduation. So congratulations, graduates, sa inyo pong darating na graduation ceremonies this coming March and April. Meron ho kaming entrance exam ng Polytechnic University of the Philippines, no, itong first week of March. Nagpo-process na sila. Ayan po yung mga next batch ng mga freshmen sa mga kurso na amin pong ino-offer. IT, Hotel and Restaurant Management, and Basic Management. Congratulations po sa mga makakapasa at papasok na bagong mga estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, Parañaque Campus, a state university that is fully funded by the city government of Parañaque in the Parañaque Campus. Samantala, nakunan din ng gabay at aksyon ang mga establishmentong tinanggal sa bahagi ng Silverio Compound na ito ay matagal ng usapin at kamakailan, taong kasalukuyan, buwan ng Marso, ay nagkaroon ng desisyon ng korte na ito ay i-demolish na. Kinuna namin ng pahayag dito ang barangay captain na si Haplos ng barangay San Isidro kung bakit napaalis ang bahagi ng mga establishmento, ganong ito naman ay nakakuha ng kanilang mga business permit itong taong ito. Nagtaka rin nga po ako kung bakit biglang dumating ng ganyan na may demolition. Nalaman ko lang po gabi sa pulis, tumawag sa akin, humihingi ng 10, bandang alas 6 siguro ng hapon. Ang iban man ko sanang umalis dahil nakatanggap na pala sila ng court order na ito nga. Yung 30 po na liwanagan nila na ang i-demolish lang ay yung commercial area na 30 opisina. Tindahan ng Coco Lumber, aircon and electrical service. Bali 30 po sila. May pending issue po pero hindi ko po alam kung ano nang nangyari sa kaso nila. Siya ko nga pong aasikasuhin bilang tulong sa kanila. Kausap na po ba kayo ni Mayor regarding this magmula po ng Thursday? Hindi pa po. At saka tunayan siguro, nagulat din si Mayor at ako'y isa rin nga po sa nagulat. Kami nga po'y pinagbibintangan pang dalawa na magkakutsaba tungkol dito. Alam po naman ninyo sa politika na talagang ganyan po ang pangyayari pero hindi po kami nagkukutsaba ni Mayor. Wala naman po akong magagawa kung ganito na mga court order. Humihingi lang po sila ng assistant ng barangay
barangay tanod. Hindi naman po pwedeng hindi rin po ako magpapadala. Mayroong notice, request for assistance. Sa susunod na linggo, antabayanan ang paliwanag at panig na lokal na pamalaan ni Mayor June Bernabe dahil sa panahon niya na demolish ang nasabing Silverio Compound, samantala ito ay naging usapin pa sa panahon ni Mayor Joey Marquez at ang tanging desisyon lamang ng korte ay bumaba itong taong kasalukuyang Marso 2012. Kaya mula rito sa Gabay at Aksyon, antabayanan ang pahayag ni Mayor June Bernabe sa Hataw Pa, Parañaque segment. Ito po si Mayor June Bernabe ng lungsod ng Parañaque. Nagpapasalamat na po muli sa Gabay at Aksyon kay Miss Rose Sulangon sa kanyang linggo-linggong pakikipanayam sa akin at makapag-report tayo sa ating mga kababayan. Hataw pa, Parañaque!